Ibinahagi ni Father Flavie Villanueva ang mabigat, ngunit makabuluhang pagninilay habang pinangungunahan niya ang paglalagak ng mga labi ng dalawang umano'y biktima ng extrajudicial killings sa dambana ng paghilom sa Caloocan City. Ayon sa pari, ang mga bagong inilibing ay hindi lamang basta mga biktima ng karahasan, kundi mga breadwinner ng kanilang pamilya, kaya't lalo pang lumalim ang trahedya na iniwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa pagkawala ng pangunahing naghahanap buhay, maraming pamilya ang nawalan ng kakayahan na bigyan ng maayos na libing ang kanilang mga wala ng salapi dahil breadwinner ang pinatay, wala silang kakayanan na makabili ng puntod o ng isang espasyo sa sementeryo. Kaya ang prosesong ating ginagawa, ina-exhume natin para hindi maitapon sa common graves. Pangalawa, tinitignan masusi ng ating magiting na si Raquel Fortun kung paano sila pinatay sa pamamaraan ng masusing forensic at autopsy. Ibinahagi ni Villanueva na sa ilalim ng program Paghilom, libreng inaalagaan at binibigyan ng dignidad ang mga labi ng mga biktima. Dumaraan ang mga ito sa proseso ng paghukay mula sa libingan, pagsusuri ng forensic experts, at cremation bago tuluyang ilagak sa dambana ng paghilom. May mga pagkakataon din na ang mga abo ay pansamantalang ibinabalik sa mga pamilya upang makapagluksa sila ng maayos bago ang permanenteng paglalagak. Ayon sa kanya, mahalaga ang prosesong ito dahil noong panahon ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, maraming pamilya ang hindi nakapaglamay ng maayos dahil sa takot, trauma, at kakulangan sa pera. Ayon pa sa pari, kung walang ganitong programa, posibleng mailibing lamang sa mga common grave ang mga labi ng mga biktima kapag hindi na kayang bayaran ng pamilya ang patuloy na libing o maintenance ng puntod. Para sa kanya, ito ay isa pang uri ng sakit para sa mga naulila na nga ay nawalan pa ng dignidad sa huling hantungan ng kanilang mahal sa buhay. Ikinuwento rin ng ilang kaanak ang kanilang matagal na pagdadalamhati. May isang ina na nagsabing mas gumaan ang kanyang pakiramdam dahil ngayon ay may permanenteng himlayan na ang kanyang anak, habang isa pang kamag-anak ang umaasang magpapatuloy ang paghahanap ng hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Sa kabila ng sakit, nananatili ang pag-asa ng mga pamilya na darating ang katarungan. Sa gitna ng patuloy na usapin sa International Criminal Court tungkol sa war on drugs, nanawagan si Villanueva na sana'y manaig na ang katotohanan at katarungan, at tuluyang mailibing ang kasinungalingan at sakit na matagal nang bumabalot sa mga naulilang pamilya.